Matapos manahimik sa mga napaslang na pulis, Cardema na puno na sa Quadcom, Barbers Castro sa pool. Aba. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. Ayan, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Mainit na mainit. Pasok! Matapos ilabas ang buong katotohanan kung paano pagtulungan ng Kongreso ang pamilya Duterte, Congresswoman Drixie Cardema, pinaiyak ang mga kapwa nito kongresista. Hinangaan, pinalakpakan at pinabilib ni Drixie Cardema ng Duterte Youth Party. Congressman, ayan, Cardema, Congressman Cardema, ito, talagang bukod sa maganda ka na, is talagang makabayan ka pa. Aba. List ang maraming netizens online kung saan kahit siya ang nag-iisang tagapagtanggol ng mga Duterte na dumalo sa Quad Committee, buong tapang itong nanindigan at ipinamuka sa mga kongresista na tila bakit mas pinagtatanggol pa ng mga ito ang mga durugista, kriminal at rapist na siyang nooy dinurog ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte sa nakalipas na 6 na taon. Oo, kaya din ako tinamad dyan kahapon na manood. Pero sumusulyap-sulyap ako. Diba? No? Ako gusto kong suportahan si FPRID kaso ako yung nasasaktan sa ginagawa ng mga congressman na, ng mga kongresista na akala mo naman kasi hoda kung sinong mga magagaling. Diba? Sa mga sobrang ibinibintang nila kay FPRID. No? Sobrang pangdudusta nila ng paggaganyan ng mga ganyan nilang ganyan-ganyan na yan. Diba? Halos pinagtatanggol na nila yung mga masasamang loob na yan. Hindi nila nakita kung ano talaga ang tunay na pakay na ginawa ni FPRID noon nung siya ay nanunungkulan bilang presidente. Ang pakay noon ay para maging disiplinado at maging maayos ang ating bansa laban sa mga masasamang tao na yan. Nag-viral sa social media ang kanyang testamento kung saan pinatunayan nitong nasayang lang ang 6 na taong pagpupursigi ng Duterte administration na wakasan ng mga durugista at masasamang loob ang kanilang pang-aabuso sa mga Pilipino. Isiniwalat rin ito na sila lamang ang katangi-tangi kongresistang nagsusulong na may sa batas ang kaparusang kamatayan sa sinumang lalabag o mapapatunayang nanggahasa ng maltrato at ng abuso ng kapwa nila Pilipino. Matapos ang kanyang naging pahayag, tila nag-react ang chairman ng Quad Committee na si Ace Barbers at dito'y nag-alboroto sa galit matapos ma-real talk ng Duterte Youth Party List representative na si Drixie Cardema. Hindi, totoo naman yan eh. Ba't sila naiinis? Diba? Ilang beses sila nagpapahiring dyan. Ilang beses sila nagpapahiring. Puro ang gusto lang nilang malaman yung mga naging biktima ng war on drugs na alam naman nila kung sino-sino yung mga naging biktima nun. Nagpahiring na ba sila dyan? Pinag-usapan na ba nila dyan yung mga naging biktima naman ng mga yon? Yung mga inosenteng mamamayan, mga kababaihan na inabuso, mga kababaihan na hinalay? Napag-usapan ba nila yan dyan? Hindi. Diba? Kumbaga sa inyo ang mga kriminal, yung mga masasamang loob, sila yung mga anghel sa paningin ninyo. Diba? Hindi na ba kayo nanonood ng mga Visconde Massacre? Diba? Yung mga doon sa Batangas, Lipa Massacre. Yung iba-ibang massacre na nangyari sa mga pamilya. Yung mga kinuhanan ng buhay na wala naman mga inosente na ano? Paano yung mga yun? Yung mga biktimang yun? Yung mga nambiktima sa mga yun? Nalulong sa pinagbabawal na gamot. Paano yung mga yun? Diba? Imbis na ikatuwa nyo yung mga bagay na yan na merong isang tao na nagtatanggol sa atin, no? Pinoprotektahan ng taong bayan, nagagalit pa kayo. Diba? Ano gusto nyo? Magkaroon ng maraming krimen dito? Walang disiplina yung mga tao. Parang ganun ba gusto nyong mangyari? Eh kaya naman dito sa ating bansa,
Kumakalat ang kriminalidad. Gaya ngayon, may mga nangunguha ng mga bata. Ano? Pinag-usapan nyo ba yan dyan? Inaksyonan nyo dyan? Wala! Wala kayong ginagawa. Duterte pa din ang pinag-uusapan nyo. Ang daming problemang nangyayari ngayon. Bakit hindi nyo pinag-uusapan dyan? Past administration na yan. No? Nagawa na ni FPRRD kung ano ang dapat niyang gawin. Dapat kayo naman ang gumawa ng dapat niyong gawin ngayon sa nangyayari ngayon. Ay nako. Ito rin ang naging reaksyon ng kanilang makakaliwang grupo at makabayang block member na si Franz Castro na tila napabalik pa raw at sumagot pa sa nasabing pahayag ng Duterte Party List representative. Ngunit para mismo sa maraming netizen, totoo naman raw talaga ang sinabi ni Jixi Cardema na siya lamang ang katanging-tanging kongresistang nagbigay ng pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte maging ni Vice President Sara Duterte na labanan ang mga durugista, NPA at mga masasamang loob na siyang umaabuso sa maraming kabataang Pilipino. Narito at panoorin ang kahanga-hangang pahayag ng Duterte Youth Party List representative na si Jixi Cardema na siyang pinatunayang dapat lamang maibalik sa batas ng Pilipinas ang kaparusahang kamatayan dahil sa lumalalang kriminalidad sa bansa. Mga tao sa gallery nagpalakpakan sa kanyang sinabi. Romeo Acov, Franz Castro, Benny Abante at Ace Barbers napikon sa pangre-real talk ng Duterte Youth Party List representative. Oy, si Barbers, ang ganda pa naman ng pelikula na ginanapan ni Philip Salvador laban sa mga drug lord, laban sa mga masasamang ganun. Tapos ikaw ganyan, 'di ba? Hindi mo nauunawaan kung ano ang ginagawa ni Tatay Digong o ano ang ginawa niya. Dapat nga ikaw nauunawaan mo 'yon dahil barbers ka. Pwera na lang kung barbero ka talaga. 'Di ba? Panoorin ang viral controversial video. Ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at tama naman yun. terorista. Tama naman. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Mabuti pa siya. Nare-recognize niya kung ano ang ginawa ng mga Duterte nung past administration ni Duterte. 'Di ba? Bata pa 'yan. Pero nare-recognize niya sa sarili niya kasi alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi siya nasisilaw sa kung anong ipinapakita o inilalabas ni Maraming salamat po, Mr. Chair, at Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Salamat, Cardema. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Hindi lang kasi kayo pinapalakpakan. Hindi kayo nakatikim ng palakpak sa taong bayan. Ang sakit, no? Ang sakit. Tamang pong liwanagin na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo, eh. Ba? Yung sabihin mas magaling kayo. Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami. Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo. Yung sosolohin yung pagmamahal sa bayan, meron? Bakit yung pinagtatanggol yung mga pusher at drug lord? Kasi sabihin nyo, hindi, galit kami dyan sa mga yan galit din kami. Pero dapat kinukulong na lang sila. Dapat kinakausap due process. Yung mga biktima ba nila? Ginanon ba nila? Wag natin papastangin yung pamilyang yan. Kailangan may due process muna tayo. O kung nanakawan natin yung pamilyang yan, nakawan na lang natin pag nagising, sampalin na lang natin para makatulog. May ganun ba? O kaya sasabihin nila, nagising yung isang pamilya. O paslangin na, papaslangin na ba natin? Hindi, wag, ikulong na lang natin sa banyo. Kahit nakita nila yung mukha natin, hayaan mo na, magdanakaw lang naman tayo. Wow! yan.
She's not here. So, Congressman Drixie Cardema, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Tama, di ba? Ang iniimbitahan nila yung mga naging biktima ng mga nagpapakalat ng bisyo. O, di ba? Yun ang gusto nilang makausap. Di ba? Bakit hindi nyo imbitahan yung mga pamilya ng mga pinaslang ng mga durugista na yan? Dapat para fair ang laban, para malaman nyo. Kasi talagang ang gusto nyo lang sa sarili ninyo ay maidiin ng mga Duterte at masira ang pangalan nila at hindi manalo si Sara Duterte sa 2028. Yun naman talaga ang punot dulo ng usapan na yan. At alam naman natin kung sino ang kinokoberan nyo dyan, kundi si... Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Oo, si Barbers nga, pinupuri niya pa yan. Tapos ngayon, kala mo kung sino na kinakalaban niya na yan ng ganyan. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal, Tama. at NPA na terorista. Ang galing ni para Trixie Cardema. proteksyonan ang milyon-milyon Very Pilipino. good. Very Bakit good. wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA. Ay, nako ha, may tinatamaan dyan. Trixie Cardema. Kawawa naman yung mga yun, ha? Medyo lang, ma'am. Baka may umiiyak na dyan. Naman tayo, no? Sa topic ng Mahiya naman daw kayo. dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo, at mga Pilipino. Nasakit maril to. Di ba? O, tama. O, bakit hindi nyo rin tinitignan yon? Yung mga kinikitilan nila ng mga sundalo at pulis. Di ba? Na nakikipaglaban para sa bayan. Ang sakit. Huwag mo naman masyadong real talkin, Congressman Cardema. Grabe. Nasasaktan ng feelings nila. It hurts. It really hurts. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno
at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Di nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. Na-real talk na naman kayo. Kasi nga siyempre, ang mga Duterte lang ang nakipagsabayan noong mga panahon na yon. 'Di ba? Yung mga Duterte lang talaga ang nakagawa nun. No? Hindi nila nagawa ang nagagawa ng mga Duterte. Kaya sila nagkakaganyan. Galit na galit sila. Inis na inis sila. 'Di ba? Duterte lang talaga ang siyang naglakas loob na gawin yon sa taong bayan, na iligtas at bigyan ng disiplina yung lugar natin. Halos na apektuhan sila lahat doon. At ayaw nilang maulit ang pangyayaring yon kung sakasakaling si Vice President Sara Duterte ang siyang maging presidente sa susunod. Hindi na naman sila makakaporma. Kaya para sa akin, kaya nila kinukondina ang mga Duterte dahil gusto nilang mawalan ng power ang mga Duterte at hindi na makabalik sa palasyo para magawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Yun lang lahat ang nagiging resulta. Dahil kung yan ay iniisip ang bayan, yung kapakanan ng taong bayan, ang sasabihin nila sa ginawa ni Duterte ay very good. Mission accomplished. Ayos, itutuloy na lang namin kung ano yung natira mo. 'Di ba? Kaso hindi. Minamasama nila yun. Kasi merong mga tao na nasagasaan si Duterte noong mga panahon na yon. At expected naman ni Tatay Digong na talagang meron siyang masasagasaan. Hindi niya na pinansin yun. Kumbaga masagasaan kung sinong dapat masagasaan. Ngayon, eto na yung ginagawa sa kanya. Lahat ng mga taong nasagasaan niya, ayan, lumilitaw na sa harap niya. Inaalipusta siya, dinudurog siya, pinagtutulong-tulungan siya. Yun eh. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. Congresswoman. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics at syempre si Congressman Drixie Cardema. Ayan, sa napakaganda niyang sinabi, no? Parang napikon sila, no? Kasi may mga pumapalakpak kay Drixie Cardema. Ano naman masama doon kung palakpakan siya? Sinabi pa nga na parang pambabastos daw. Wala namang binabastos. Syempre, bumibilib lang sila sa sinasabi ng tao. Sa inyo kasi walang bumibilib. Nakakainggit, no? Pag walang pumapalakpak sa inyo, no? Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.